natin si Alden. Siya! He is Hello, Kathden fans! Ito na nga ha. Meron talaga silang ginagawang endorsement ang Kathden, mga kasembra sa Landers, no? Pero hindi lang sila kumbaga pang nag-iisang time or nagtatagpo or pinagtatagpo or talagang pinaplano nila mga kasembreros na hindi sila magtagpo para secret at saka low-key lang mga kasembreros. So ito na nga, si Ma'am Catherine, no? Ay spotted, no, naka-white siya tapos naka-mask din mga kasembreros, pero may mga times din na tinatanggal na yung kanyang mask mga kasembreros. So hindi ko alam kung nag-grocery siya dito kasi nga siya yung brand endorser mga kasembreros, pero palagay ko gumagawa siya ng endorsement video kasi pag mga ganito mga kasembreros, so parang may mga parang may video grocery kunwari. So malamang sa malamang ay gumagawa sila ng endorsement video talaga. So aabangan natin to sa mga next chapters at saka sa mga next updates natin mga kasembreros, no? Kasi parang naman na si Ma'am Catherine pang mag-grocery, alam naman natin na dudumugin siya kapag nakita siya ng mga tao mga kasembreros. So I definitely kumbaga trust na siya po ay gumagawa ng endorsement. And so with Sir Alden nung nakaraan. So hindi naman nakakahalata, 'di ba, yung pattern nila mga kasembreros na ito po ay kanyang post sa Instagram, bago lang po mga kasembreros, no, fresh from the Instagram story or Instagram post ni phenomenal box office queen mga kasembreros. So talaga nakikita natin yung pattern, talagang hindi lang sila nagsasabay para kunwari ay hindi halata mga kasembreros ha. Tapos sorry po, napapatawa na ako dito mga kasembreros. So nag-grocery siya tapos parang dito naman ay nasa vegetable area or fruit area mga kasembreros. Tapos naka all white, no. Nakita dati si Sir Alden, 'di ba, naka all white at saka parang gray na something, basta related sa white mga kasembreros. So siya rin ay naka white, no. Hindi ko alam talaga nag-uusap ang dalawang ito mga kasembreros, no. So kunwari hindi natin alam at saka wala tayong nakikita mga kasembreros. So nako. Parehong Landers sila mga kasembreros. So alam na natin ang pattern nila kung kaya team panatag po tayo mga kasembreros. And then ito, si Sir Alden, may nag-post dito na parang may pinaghahandaan siya, no? Maliban dito sa, ito muna. Sige, ito muna. So, ito na-recall ng isang Kathleen admin kasembreros. Na-caught in the act dito si Ma'am Catherine mga kasembreros. Actually, matagal na to. If I'm not mistaken, Feb or January ito na dito na video ni Ma'am Catherine na kung saan ay tinanong may isang matapang na nagtanong si Miss Daisy mga kasembreros na kumustahin daw si Sir Alden kay Ma'am Catherine. Tapos yung kilig ni Ma'am Catherine ay nako po, hindi hindi ko ma-spelling ang kilig ni attorney kay Tisoy nung marinig ang kanyang pangalan. So team panatag lang po tayo mga kasembreros. So kapag okay naman, we're friends, ganun dapat ganun ang sasabihin mo Ma'am Catherine para hindi ka mahalata. Yan tuloy nakinig ka. So nahalata ka tuloy. Pero ito may matagal na mga kasembreros, naka-vlog ako dito. Meron akong full na video nun eh. Ang sagot ni Ma'am Catherine parang somewhere out there, sabi ganun mga kasembreros. So wala siyang specific na location. So ibig sabihin may alam siya sa daily agenda ni phenomenal box office king. So ganun lang dapat, para sikreto lang. Ganun. And then ito, next item natin mga kasembreros. So ito na nga ha, si Miss Tracy at saka yung kanilang glam team at saka yung parang management, parang nag-usap-usap sila, no? Para may pinaghahandaan din siyang shoot mga kasembreros. Pero correct me if I'm wrong kung matagal na ito, pero kaka-upload lang kasi kagabi ng isang parang nakasama nila dito. So si Miss Tracy, yung kanyang kasama dito na parati niyang kasama mga kasembreros sa mga shooting, sa mga parang boss niya ito, no, sa kanyang team mga kasembreros, no, si Miss Tracy. So Miss Tracy Garcia yata ang nito, apelyido ko, hindi ako nagkakamali mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasembreros. Kagabi ko lang nakita itong kulitan nila, pero this was a few days ago pa, ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasembreros. Parang
nagpurihan sila sa kanilang performance. So, nagpupurihan ng dalawang ito sa kanilang performance doon nga sa Stars on the Floor, mga kasombreros. Tapos, alam niyo yung pag-reaction ni Sir Alden ng parang kinikilig siya na, ano, parang kinikilig siya kapag pinupuri siya sa mga performance niya, kapag lalo na pag si yan ang ano, ang nagpapuri. Parang hindi ka naman nahirapan. Proud daw siya sa ano, sobrang husay ni Sir Alden, mga kasombreros. Tapos, grabe ang sabi ni Mama Maria, dahil dyan mag-showdown tayo. Uy! Alam mo, reaction ng magkapatid or para magtropa-tropa, mga kasombreros. Sobrang kulit, di ba? Minsan nagpapagtripan ito ni Mama Marian si Sir Alden. Minsan, kahit na, minsan nauto-uto na si Sir Alden ni Mama Marian sobrang kulit. Pero very generous din si Mama Marian, no? Minsan daw nagpapadala ng pagkain sa set. Parang bigla na lang maghahatid ng, parang may naghahatid ng pagkain. So, wag ka na mag-ano diyan, kumain ka na lang. Sabing gano'n eh. Primetime queen, mga kasombreros ng GMA na si Ma'am Marian Rivera Dantes, mga kasombreros. So, yun, sobrang kulit lang. And then ito, sobrang kulit din ito, mga kasombreros. Si Sir Joros, busy sila ngayon sa shooting ni na Sir Dennis Trillo at saka ni Ma'am Janeline Mercado. So, parang medyo tumaba Sir Joros, mga kasombreros. So, gusto ang caption dito, salawahan ka, gym body. So, parang dito kasi nag-update din sa Kathleen, no? Unlike dati. Siyempre, hindi sila magkasama na. Pero alam dito si Gym Buddies. Hindi lang niya isinisawalat kasi siyempre dapat sa kanya manggaling, mga kasombreros, no? Dapat kina Ma'am Catherine at saka si Sir Alden, mga kasos, doon sa kanila manggagaling. So, si Sir Joros Gamboa ay part ng bagong teleserye na ginagawa ni Ma'am Janeline Mercado at saka ni Sir Dennis Trillo. So, bongga rin ito, kasi sa ibang bansa rin yung shooting nila minsan, nakikita ko sa Reels at saka sa TikTok, mga kasombreros. And then ito, sobrang cute ng ginawa ng isang Kathleen fan. Parang si Sir Alden ay nag-cellphone, diba? Tapos ginawa niyang animation na nag-transform into parang Korean siya, tapos may aso na malaki, mga kasombreros. Parang German Shepherd or Labrador yata ito na tawag dito na aso, mga kasombreros. And then ito rin, no, nag-upload ang isang Kathleen admin na picture ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden. Animated for, parang meron akong kopya nito pero pinagtambal niya yung dati nilang picture sa Hello Love Again. So parang yun yung kanilang mukha dati, mga kasombreros, no? Ni na Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine. And then ito, last item natin ito, mga kasombreros. So si Ma'am Catherine, parang yung caption lang dito na bago. Sabi niya, staying single cause I love myself more than anyone. Or more than anyone else, mga kasombreros. So tapos parang nag-aayos siya, nag-lipstick at saka naglagay ng glasses or shades, mga kasombreros. So stay single, no, kasi they're still both enjoying singleness, no, ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. So enjoy lang ang moment, no, habang sila pa ay busy sa kanilang mga schedule every day, mga kasombreros. Alright, silang po sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 15, 2025. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Kapupulutan po natin ng aral. Ang title, Galing sa Masama. Proverbs 10 verse 2, Riches taken by wrongdoing do no good, but doing what is right and good saves from death. So unang-una po para sa lahat, sorry po medyo naulan po dito sa amin. Ito po ay kawikaan, no, na isinulat ni Haring Solomon na nagsasabi at nagpapatunay na ang galing po sa masama na anumang mga bagay, mga kasombreros, ay walang kabutihang na idudulot. Kumbaga pa, ang isang buto o ang isang halaman, kapag masama ang kanyang kumbaga hindi maganda ang kanyang tubo, ay hindi siya nakakapagdulot ng bunga. So, ganun din po sa atin, mga kasombreros. Ang taong masama ay masama talaga ang gawa, mga kasombreros. Ang taong may pusong masama at iniisip na masama, ang actions niyan, mga kasombreros, ay masama rin po. As simple as that. So,
Ganoon din sa atin, no? Sa buhay natin, kapag tayo po ay naharap sa mga choices, ano bang pipiliin mong kurso, ano bang pipiliin mong trabaho, sino bang pipiliin mong tao, ano bang pipiliin mong landas, ano ba yung pipiliin mong, marami tayong mga choices sa buhay, mga kasi saan ako titira, saan ako maglalagi, sino ang mga naging kaibigan ko. So, life is a matter of choices. That is why may power po, may kapangyarihan or may impact kapag tayo po ay mali ang ating pinili at mali ang ating mga desisyon sa buhay, mga kasembreros. May significant effect ang ating mga desisyon sa buhay. Kunwari, nag-decide tayo 10 years ago na hindi mag-aral. So ngayon ay siguro hindi natin na dinadaras yung nagtatrabaho sa sa opisina or sa kanang field, mga kasembreros, na supposedly ay pinag-aralan natin, mga kasembreros. Na Proverbs 10:2 speaks powerfully about this reality. Wickedness or the pursuit of evil in dishonest means to achieve wealth ultimately leads to nothing beneficial. So, what you sow, what you reap, mga kasembres. Kung ano ang tinanim mo, siya mong aanihin. Kapag ang kayamanan, kapag ang kaperahan, ang iyong income araw-araw, kapag galing sa masama, ay darating talaga ang panahon na sisingilin tayo ng ating mga gawa, mga kasembreros. And yun nga, no, may kabayaran lahat ng ginagawa natin. It's either good or bad, mga kasembreros. Sa pag masama, merong consequences. Kapag good naman, syempre may reward, mga kasembreros. On the other hand, living righteously, yung tama, mga kasembreros, making choices grounded in goodness and moral integrity can lead to deliverance from death. So, ito po ay literal, hindi man siya literal na kamatayan, pero may spiritual at saka mental tayo na kasi, mga kasembreros, aspects, no? So, kunwari, kapag tayo po ay walang panahon sa Biblia, and then masama pa yung ugali natin, masama pa yung behavior natin, so it leads us to spiritual death. So ibig sabihin ng spiritual death po ay wala po tayong connection sa ating Panginoon. Wala tayong time sa pagbibiblia, wala tayong time sa panalangin, pero busy sa mga agenda dito, agenda doon na araw-araw. So yun po siya, no? Yun po yung isa sa pinaka-common actually na ginagawa ni Satanas sa mga tao. Ginagawa niyang busy ang mga tao sa mga bagay na hindi maka-Diyos. Kunwari, okay naman yung mga kasembreros, okay naman na magtrabaho tayo walang oras, no? Kailangan may magbiyahe, kakain, magluluto, mag-prepare, and so on and so on. Pero kapag wala na tayong panahon at hindi tayo naglalaan ng oras sa kanyang salita araw-araw, yun na po yung mali. Kasi normal lang naman sa atin ang kumain, normal lang naman magtrabaho, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mag-earn, mga kasembreros. Pero kapag walang panahon sa Diyos, yun na po yung mali. So, ang verse na ito ay contrast sa temporary allure of material wealth gained through unethical practices with the lasting security that righteousness provides. So, yung lasting na good outcome or result, mga kasembreros, ng taong gumagawa ng mabuti at gumagawa ng tama ay may lasting impact. It reminds us that our actions have consequences, kaya na sinabi ko, and emphasizes that choosing the right path matters more than accumulating wealth through deceitful means. So, yung buhay ba na kahit na simple, kahit payak, kahit hindi gaano garboso, hindi gaano extravagant, hindi gaano mayaman, kung nasa tama, no, kung galing sa marangal na pamumuhay o trabaho, mga kasembreros, kaysa doon sa marami kang pera, galing naman sa masama, no, galing naman sa panlilinlang, galing naman sa nakaw. So mas pabor ang Panginoon doon sa mga taong gumagawa ng tama kahit na payak ang pamuhay. But God is the provider, mga kasembreros, ng mga taong righteous ang pamumuhay. Ang verse na ito ay nagsiserve sa atin ng moral compass. Kasi di ba merong tawag dito, may compass sa barko, may compass. Parang ito yung direksyon, no? Nagbibigay ng direksyon, no? Tapos sa atin naman merong moral compass. May guide ba? Kunwari ang tao walang guide sa buhay, hindi nagbabasa ng Biblia, for example, hindi na-apply ang word ng Panginoon. So makita mo sa actions nila, no? Tapos may moral compass, may direksyon din ang ating yung ating ugali. May guide ba? May counsel, may guidance, mga kasembreros. That is why kapag ang tao ay punong-puno ng moral guidance or ethics, mga kasembreros,
Kasi nga may moral compass, meron siyang guide, ay nakita mo rin sa kanyang kilos, yung sa kanyang salita, the way he speaks or the way she speaks, and the way she acts, mga kasamberos, and the way he acts toward other people. We might be tempted to take shortcuts, seeking quick gains at the expense of our principles. But this scripture warns us against the temptation, or that temptation. The wealth we might acquire through wickedness is fleeting and offers no true security. So, wala talagang tamang security at enough security, mga kasambreros, kapag tayo po ay namumuhay sa, kumbaga pa, sa nakaw, namumuhay sa masama, o pa yung pinapakain natin sa ating family ay galing pa sa maling pamamaraan. So may sumpa, no, at may consequence ang Panginoon, mga kasamaras. And sometimes ito yung delikado kapag hindi tayo humingi ng tawad, hindi tayo nagbago, na mali pa rin ginagawa natin. Yung impact minsan, yung tama niyan minsan, kung hindi man sa iyo na nanay, hindi man sa iyo na tatay, it's either sa anak mo or sa mga apo mo, mga kasamaras. Yun ang matindi. Kasi ang Diyos natin ay may complete record sa heaven. Meron siyang, ito anak ni Roberto, ito anak ni Consuelo, ito anak ni Dencio, ganun. So kapag wala pang naipataw na parusa sa generation mo, ipapataw ng Panginoon yan, no, sa ibang generation. Ganun siya, mga kasambreros, kapag hindi tayo humingi ng tawad, humingi ng pasensya, humingi ng kapatawaran, mga kasambreros, at magsisi at tumalikod sa kasalanan. So yun nga, no, ang ating final thought or application dito, mga kasambreros, talagang ang Proverbs 10:2 ay nag-encourage sa atin na sundin natin kung ano ang tama, sundin natin kung ano ang righteous, sundin natin kung ano ang nararapat, mga kasambreros, at beneficial. At hindi lahat ng ginagawa ng marami ay tama. Okay? Sometimes, mas marami pang gumagawa ng mali kaysa sa tama, mga kasambreros. Especially kapag ikaw ay kinukutsa, kapag basa-basa ka pa ng Biblia, pa-pray-pray ka pa, ganun din naman ang galing. Pero syempre, minsan salamin din sila, no, na dapat ay kapag nagbabasa tayo, nakita rin dapat ang changes. And sometimes, the process takes years, mga kasambreros, na hindi naman ibig sabihin na pagbasa mo ng Biblia, bukas mabuti ka na, o parang nagbago ka na agad. So hindi po, kagaya po ng isang butil, kagaya ng isang buto, kagaya po ng isang halaman na kapag tinanim mo, sometimes it takes years, mga kasambreros, para baguhin tayo at mamunga, no, makita yung fruit of the Holy Spirit, yung bunga ba ng Espiritu ng Diyos sa atin, na yung love, yung patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, self-control, and so on, humility, forgiveness, and so on, mga kasambreros. So ganun po siya. So hindi po siya, ibig na nagbasa ka ngayon, bukas ay nagbago ka na. So hindi po ganun. It takes time. So maging patient lang tayo, no? Kasi ang Diyos natin, kapag tayo ay parati nagbabasa ng Biblia, ay matatanim ang buto at mamumunga ang buto, mga kasambreros, ng Espiritu ng Diyos sa atin if we continually and consistently read and apply and live according to the faith that God has given us, mga kasambreros. Alright, so yun lang po sa ating Word of God, ha. Nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pamumuhay na righteous at hindi galing sa masama na pamumuhay. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros. Paalam po.